ngayong araw ng Sabado, November 29, 2025. At sa ating latest satellite images, makikita po natin kung saan patuloy pa rin yung epekto ng northeast monsoon o yung hanging amihan, partikular na dito sa may hilagang bahagi ng Luzon, lalo na po dito sa may Batanes at ganyan sa Ilocos Region at ilang bahagi ng Cordillera. Ang hanging amihan ang magdadala ng mga mahihinang mga pag-ulan, partikular na nga dito sa may Ilocos Region, Batanes at ilang bahagi ng Cordillera. Samantala, narito pa rin yung shear line na maaaring magdala ng hanggang malalakas na mga pag-ulan. Makikita nyo, lalo na dito, may mga kaulapan po sa may bahagi ng Cagayan Province. So asahan pa rin yung mga pag-ulan na kung minsan po maaaring magdulot ng mga biglang pagbaha o mga flash floods o mga pagguho ng lupa or landslide. Samantala, makikita po natin na narito pa rin po dito sa may kanlurang bahagi ng Kalayaan Islands ang bagyong may international name na Koto. Ito po yung bagyong Berbena na dumaan sa Kabisayaan itong nakaraang linggo. Ditong namatan 345 kilometers northwest ng Pag-asa Island sa Kalayaan. Ang mga kaulapan na dala ng bagyong Berbena ay maaari pa rin magdala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Kalayaan Islands at gayon din sa ilang bahagi ng Palawan. Yung trough po nito o extension ng mga kaulapan ay maaari pa rin magdala ng maulap na kalangitan dito sa may bahagi nga ng Palawan at Kalayaan Islands. Mapapansin niyo naman, sa ibang bahagi ng ating bansa ay mga makakaranas ng mga isolated o mga pulupulong pag-ulan, pagkulog, lalo sa dakong hapon hanggang sa gabi. At ngayon po, maliban dito sa bagyong Berbena, wala na tayo or yung bagyong si Koto. At mananatili po itong bagyong Koto dito sa may kanlurang bahagi ng Pag-asa Islands hanggang sa mga susunod na araw. At inaasahan po natin tutungo ito sa bahagi naman ng Vietnam. So wala pa tayong minomonitor na bagong low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility sa kasalukuyan. Dito nga sa Luzon, inaasahan pa rin natin malaki ang posibilidad ng mga pag-ulan sa may bahagi ng Cagayan, Kalinga, Apayao at Isabela. Dulot po yan ng shear line o yung bangga ng mainit at malamig na hanging amihan at yung mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko. Ang nalalabing bahagi naman ng Cordillera at Cagayan Valley kasama itong bahagi ng Ilocos Region, magkakaroon ng mga mahihinang mga pag-ulan dulot ng hanging amihan or northeast monsoon. Sa nalalabing bahagi ng Luzon sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Central Luzon, gayon din po sa may area ng Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region, makararanas ng mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. So generally po, or malaking bahagi ng Luzon ay makararanas ng mas maliwanag sa panahon ngayong umaga hanggang sa tanghali. Agwat nga ng temperatura sa Lawag, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Tuguegarao naman, 23 to 28 degrees Celsius. Sa Baguio, 17 to 23 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, nasa 24 to 31 degrees Celsius. Sa Tagaytay, nasa 22 to 29 degrees Celsius. Habang sa Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius.